Hello, good afternoon. Ngayon, itatry natin na pag-aralan yung Auto River 2025. Yung mga function niya. Open tayo ng AutoCAD. Okay. Ito yung mga set natin sa Auto River 2025. Ito. Kapag ka meron ng nagawa na river, may drawing ka na river, pag nagbukas ka uli, hindi nagre-reflect yung mga ginawa mong river. Kaya ang gagawin mo, pag pinuksan mo siya, i-click mo lang yung Auto River para ma-refresh na lahat ng mga ginawa mo na pwede na bumalik yung Auto River. Sa AutoCAD, kailangan mo munang i-set up yung AutoCAD mo. Pag i-set up mo yan, punta ka sa home. Pwede mong i-set up dito yan sa drawing utilities. Ano sa units. Yan, 2 units niya. Tapos millimeter. Depende kung ano yung gusto mong gamitin. Yan sa drawing units. Setups mo. Pagkatapos, punta ka sa option. Type mo OP. Para sure. Yan, nakasetting siya sa drafting reference. Ito sa user reference. Dito yung reference source unit meter. Then pag okay na siya, pwede ka na mag drawing. Ang mga nagbabakal o nagdodrawing ng mga bakal, una, dapat meron kang guide. Saan mo makukuha yung guide na yan? Dapat lagi ka nagbabasa ng mga notes, ng mga plano bago mo siya i-drawing o bago ka gumawa ng mga bar bending. Malalaman mo mga yung lapse, tension, compression, kung ilan yung mga requirements. Usually sa mga matagal nang gumagamit ng nagtatrabaho sa bakal, halos na may memorize na nila yan. Lahat ng klase ng code. Ibang bansa o sarili mong bansa. Kasi bawat bansa may kanya-kanyang code dyan. Depende yan sa nagdi-design. Pero sa ngayon, pag-aaralan natin yung mga function na to. Isa-isa. Pag unang bukas mo ng Auto River o bago ka magsimula, kailangan pumunta ka ng palette. Yung palette na yan, sa settings mo yung lahat ng settings drawing mo. Okay. Settings sa scale. Etong type steel. Pwede ka maglagay ng kung anong gagamitin mong grade. Kunyari, gagamit ka ng grade 40, grade 50. Depende sa'yo. Pwedeng palitan mo yan. Tapos yung diameter, initially mo 60 mm. Pwede mong gamitin 20, pwede mong gamitin. Depende sa'yo, pero depende yun kung ano yung gusto mong maging initial diameter. Pagka nag-ano ka ng pwedeng 16 yan, pwedeng 20. Tapos ito, gusto mo ba double line o kaya thick line o kaya thin line, yung isang linya lang. Ito naman yung naka-hatch. Tapos ito naman yung double line na hindi naka-hatch. Ayan, yung snap to
boot or ano, tapos yung display mo, tapos yung stirrups mo, kung gusto mo lagyan ng section, thread, couple at end to end. Ito yung mga settings. Tapos sa concrete cover, yan, yung 20 mm, 20 yung concrete cover, 25 mm. Pero nag-initial ako ng 30 mm. Tapos sa hook, meron ka rin. Tapos sa lap, yan, 35 times yung lap niya. Pwedeng gusto mo kung kayo mo 40 o kaya 50 o kaya 60. Kasi sa mga, usually sa mga house, mababa lang ang lap niyan. Pero pag mga infrastructure, malaki na yan, 60, 55, 50. Ganyan ang laps. Depende sa code. Kaya mas maganda magbasa lagi ng mga code pagka ikaw yung magbabakal. At saka hindi ka dapat kung ano yung nakasanayan mong code na sa pagbabakal, hindi mo dapat idirekta gamitin yon. Mas maganda na gamitin mo muna o pag-aralan mo muna yung design code ng mismong gagawin mo mga details ng bakal. Kasi iba-iba bawat country, iba-iba mga mga specification ng code na nire-require nila. Kasi madalas mag-away yan sa mga nasa site. Yung isa gumagamit ng British code, yung isa gumagamit ng American code, yung isa yung iba-ibang code na ginagamit. Pero kung babasahin mo yung plano, doon mo makikita kung anong code ang ginagamit niya o kung ano yung standard na gagamitin mo sa mga laps ng compression, laps ng tension, yon. Tapos ito yung cross hearing niya, kung gusto mong merong cross or ano, yan, yung number niya, yan. Sa tag naman, kapag gumawa ka na, kung nag-mark ka na, gusto mo ba lagyan lahat, kung naka-display yung data bundles na, i-check mo kung naka-display yung diameter niya, naka-display. Ito yung sa standard niya. So, yung spacing yan. Tapos kung gusto mo lagyan ng notes, pwede. Pero yan naman, ito naman lahat na settings na to, pwede naman i-rectify ito kung kahit na drawing mo na, pwede yan by edit. Dito sa edit na to, sa edit na yan dyan mo, pwede mong i-edit yung scale. Okay, pagkatapos na punta ka sa settings. Usually pag nagawa mo na yung settings ng isang settings, continuous na yan. Ayan, yung model units representative mo, anong gamit mo, meters ba o millimeters, yan. Mamimili ka lang dyan kung centimeters, usually meters, para kasi malaki ang yan. Settings mo siya base sa gusto mo requirements. Tapos yung digit niya, kung sa bakal ba 1 digit, 0, yan. Tapos yung kung may point siya, exact point siya, decimal point siya. Tapos scale, usually ganun din niya sa palette. Ayan. Tapos yung coloring, color ng mga linya o ng mga text, yan. Depende, ikaw na magpapalit niya. Yung ribbon, yan, pwede mo palitan dito, grade 40, grade 60, depende. Pero si settings ko na sa grade 60. Double line, thick line, kaya parehas lang yan ng center line. Tapos yan, trim. Tapos cross hair types, yung circle lang ng bakal, kung gusto mo lagyan ng X, lagyan ng external X, internal X, yan. Pero na lang yan. Tapos ito yung diameter, kapag less
16 mm ang gamit mo, ito yung gagamitin niya 4. Yung N1 niya is 4 diameter. Pagka sobra sa 16, ito mapapalitan naman yan, depende doon nga sa code na nasa plano, nasa notes. Merong isang 5, 6, nasa 16. Tapos yung iba, depende yan. Kaya yan, sa settings na lang yan. Lahat ng settings na to, magdidepend yan sa notes ng inyong gagawing bar bending o rebar schedule. Tapos yan, kung gusto mo i-display yung kung gusto mo i-hide yung 90 degrees, 135 degrees, yan. Tapos yung stirrups niya 5, ayan, multiply yan, pwede rin yung napapalitan din yan. Tapos yung spiral niya, diba, meter, ilang turn, yung mark niya, yan, pwede kang gumawa ng sariling mga marking na yan, naka-display ba yung bundle, naka-display yung diameter, naka-display spacing. Tapos yung bar bending schedule niya, ano yung lalabas dun sa bar bending schedule niya, pwede mong settings yan dito, lahat yan. Then after mo matapos tong palette and settings, i-save as mo yan, save mo na para every time na magtatrabaho ka dito sa auto rebar, lagi siyang naka-save na sa settings na gusto mo. Okay, dito lang tayo sa mga reverse function. Unahin natin itong reverse. Itong reverse na to, pag kinlik mo siya, reverse, magbibigay siya ng ito, specified diameter, gawin mo 20, kunyari 20 yung tapos siya mo 20 o kaya 16 mm. Tapos yun lang, kunyari 2 meter siya, 2,000, 2 meter. Tapos yung bend niya is yung 0.45, 0.4. Okay, tapos okay. Yan na, yan na yung bakal niya. Kung gusto mo naman lumabas yung mga dimension yan, yun nga sa settings, kasi sa settings, sinesettings yan, pwede naman dito, double click mo siya, tapos display mo yung dimension. Okay, ganyan. Doon sa settings kasi hindi ko sinettings yan yung dimension niya, kaya yan, yan yung bakal niya. Ngayon, sa cutting list, kung gusto mo siyang i-adjust, depende sa'yo kung kunyari ang gusto mo lang isa, up to 2 meter lang, o 2.5 meter, kasi yung 12 meter, pag kinat mo siya, diba, 2.5, para wala kang waste. Depende yan sa'yo kung paano man. Yan, ayun yung paggamit nito ng rebar. Kunyari ito, gawa mo siya 16 mm, kunyari 20 mm, 20 mm siya. Ano bang thickness niya? 0.40, 0.35. Okay, tapos 0.35. Okay, thickness lang na ito. 0.50. Kaya concrete cover mo minus 7 or 7 or 10, 10. Kaya 5 body 10 minus 10, 40. Rebar 20 mm, 0.40, tapos 0.40. Okay, yan na, meron ka ng
dimension. Pero kung gusto mo every time na pupunta yung dimension, nasa sa yan, isi-settings mo yan. Pero kasi ako, ang ginagawa ko, hindi ko masyado na dimension. Pagka kailangan ko na siyang gamitin sa schedule, pwede sa ako siya. Nalagay lang. Bali, ito yung gamit mo. Settings mo lang. Diba? I-click mo lang. Diba? 20mm or 12mm or 14mm. Yan. Straight bar kunyari sa 12 meter. Diba? Okay. Okay na. Yan. Bali, ito yung rebar. Ngayon naman, pagka polyline naman. Sa polyline naman, gagawa ko muna ng polyline. Kunyari, ito. Polyline. Ayan ang polyline. Tapos, offset natin ng 0.05. Tapos, click mo itong rebar, tapos click mo yung diameter, click mo yung polyline rebar, tapos itype mo yung diameter na requirements na kailangan mo, kunyari 16mm, tapos click mo yung polyline. Yan, kakaroon ka na ng rebar. Yan. Kung gusto mong concrete cover ng top, offset mo ng 0.5. Okay. Yun lang. Tapos kung gusto mo ilabas yung dimension niya, kunyari, copy mo siya. Kasi pag kinopy mo siya, dimension, double click mo, tapos click dimension. Okay, yan na. Yan yung sa polyline to rebar. So naman yung polyline to offset. Kunyari ito. Polyline to offset. Okay, polyline to offset. Click mo yung polyline to offset. Kunyari, ang bakal mo lang gagamitin is 16mm. Okay? Tapos, concrete cover mo. Kunyari, ang concrete cover mo dyan is 50 mo. Kasi yung natin. Okay? Enter. Tapos, click mo siya. Yan. 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 Enter. Yan na ulit. Naka-offset ka ron. So, kinapit mo siya. Naka-offset ng and then double click mo, display mo yung okay. Next naman yung stirrups. So, stirrups naman. Click mo yung stirrups 12 milli or 10 milli, tapos 25mm concrete cover. Yan, click mo yung one end, tapos click mo yung last end. Yan, kakaroon ka ng stirrups. Ganun din sa ganun din yung sa kaya pagka copy mo siya, lagay mo yung dimension niya, double click mo yan, then display dimension, then okay, meron ka ng stirrups. Okay, next yung stirrups, offset stirrups. Sa offset stirrups, ang stirrups mo is 12 milli, tapos 25mm concrete cover, tapos
Tapos ganun din yung function niya. The first point naman na ginamit mo, nandun yung hook. Example, kasi pag dito ako nag-first point sa kanan. Okay. 10 mm, 25. Andun, dito yung hook. Nandito yung hook. Yan. Nandun yung hook. Nandun yung hook niya. Kaya, depende yan. So, tapos, eto namang cross style. Sa cross style naman, hindi mo malalagyan ng cross style yan kapag walang bakal na longitudinal. Kaya, maglalagyan mo tayo ng bakal. Cross style. 16 mm. 16 mm. Click. Tapos, copy tayo ng copy. Kunyari, nasa B mo, nasa ano yun. Diyan na tayo gumawa sa B. Offset tayo ng 0.05. Okay. Ayan. Tapos, yung cross line. 16 mm. Hindi pala, no? Vertical pala yan. Dito na lang. Dito lang sa ano. Sige, dito na lang. Stirrups. Kaya na yung stirrups muna. Tingnan. Tapos kuha tayo ng fast line. Yan na 16 mm. Okay. Move siya ng 16. Ng 008. Okay. Yung may center line niya. Move mo. Center. Copy mo siya. Copy. Mirror ko masyadong ito. Copy mo siya. Mirror. Okay. Yung cross, ito cross line. Click mo na yung cross line. Tapos, 10 mm. Sample lang 10 mm. First cross, ito. Second cross dito. Yan. Then yung hook. Ganyan yan. Sample lang yan. Yung first line mo, yun din yung 90 degrees. And then yung 105 degrees. Ayan. 180 degrees sa kabila, 135 degrees sa kabila. First line. Double click mo, tanggalin mo yung ano. Ayan. Ganun sa cross style. Sunod naman yung loop.
loop 10 mm 25 30 ang ano niya, specify center, sample center, yan, prevent siya, yan. Diameter kunyari ng is 100, diameter ng gawin na lang natin. Kunyari meron tayong column na circle, may column tayo kunyari na 60 diameter, sample may column na may concrete cover mo yung ano, offset mo ng concrete cover mo is 0.005 loop nyan, center mo kunyari 10 mm or 12 mm, tapos nakaano na pala yung cover, meron ka na kunyari cover na 25, yan yung center, tapos yan, naka concrete cover na siya 25, yan yung concrete cover niya, makaroon ka na, tapos double click mo siya para magkaroon ka ng yan, display mo, yan, display mo, concrete cover, yan. Spiral naman, syempre sa column yan, 16 mm minimum 15, 150 spiral na, okay, 150, tapos 150 rin, tapos specify mo yung yan, spiral, yan, spiral yan, 150. Kung gusto mo naman ng diameter is 60, spiral 600, 20 mm, tapos outside diameter mo is outside diameter minimum 180, yeah, outside diameter kunyari 600.6, yan, tapos yung outside diameter with spiral, bali minus mo yung cover, yung concrete cover nya, bali natin 0.05, okay, tapos yung kanyang spiral minimum, yung spacing, meron siyang 120, yeah, 120 minimum, 150 minimum, mm pala to, bali mm pala, okay, ikunin natin to spiral, tapos 20 mm diameter, yung outside diameter mo 600, okay, yung inside diameter mo is 500, okay, yan, tapos starting point mo, kunyari ito yung zero level mo, punta roon sa taas, kunyari 6 meter ang height niya, 6 meter, yan, yan yung spacing, 6 meter column, yan yung spiral spacing niya, ka-click niya, double click, display mo siya, display mo yung 45 degrees, yan,
every 500 yung spacing niya. Yan, 600.6. Bali ganyan. Ngayon naman yung chair pump. Chair pump. Kunyari, may beam ka. Kunyari, may beam. Polyline mo. Polyline. Polyline mo. Set mo ng 0.6. Set mo na yung concrete cover, 0.30. Tapos offset mo ng dalawang bakal. Kunyari dalawa, isang 20 at saka isang 16. Kaya 20, 16. 20 mm plus 16. Yun ng 36. Offset. Point. 4. Tapos 0 po sa taas. Yung gagamitin mo. Anong diameter ng bakal? Kunyari, diameter ng bakal is yung width mong bakal is marami kang 25. Okay, 25. Marami kang 25. Kaysa itapon mo siya. Tapos ang pit length niya, yung sa baba niya yung pinaka pit niya, kung ilang yun, kung ilan na millimeter. Usually depende yan sa spacing. Kunyari ang spacing mo is 150, every 150 mm, gamitin mo at least malaparan mo yung dalawang bakal. Kaya pwede mong gumamit ng 400 o kaya 500 o kaya gano'n. Pero depende rin sa mga ways na ng mga bakal mo. Gamit tayo ng 400, kaya 0.4. Tapos yung body height niya, ito mismo yung height nito sa bakal. Bali 236, apat na bakal, tapos concrete cover, lahat yun times 2 plus 50 plus 50, okay, 170.175 minus mo ng kunyari ang kapal ng slab natin is 600, kaya meron kang 420. 8. Yan ang height niya. Kapag tayo ng 428. Tapos yung kanyang width naman sa taas, yung pagpapatungan ng bakal, at least 3 na nasa spacing na bakal ang pwedeng mailagay, o kaya 2. Kaya kung 150, di 150 plus 150 plus 150, 450. Pwede na yung 500 o kaya 550. Yan. Tapos click mo yung point, specified point. Yan. Yan na yun. Bali papatong niya. Yan na yan. Yan. Double click mo siya para makita mo yung display niya. Okay. Yan. Display. Ngayon, depende lang sa dami. Kung ilang bakal ba yung yan, ito yung function yan. Ito naman, siyempre crossline. Click mo yung crossline, isang lang yan, isang 0.20 mm crossline, ganyan lang. Pwede mo rin palitan yan
lagyan mo ng cross sa technician, diba? Double click mo siya o kaya edit mo kung gusto mong gawing ilang diameter yan. Edit mo kunyari 25mm o yan. Pwede naman edit mo siya ng diameter. Pwede mo siya lagyan ng cross. Ayaw niya pwede sa settings mo yung dimension niya sa cross array bar yan, cross line lagyan mo ng X yan, may X na siya yun, may X pero mas malaki dapat fit meron kang internal to external yan tapos pwede mo tapos ito internal din cross internal meron yung shaded niya ito fill walang fill yan shaded mo okay yan pali dyan lang change pero nga ako kaya nang lang ako fill ito na nga gusto ito na sa line cross nyari ito 25mm tapos spacing mo is 150 yan, space ka rito yan, 150 up to kunyari 100 up to 2 meter ayan, 2 meter circle naman circle kapit tayo ng circle circle naman yan pwede naman kasi circle sa akin 25mm tapos 25mm tapos 150 okay yan line cross mo yan ano lang circle 25mm number millimeter 150 tapos center yan set mo muna 0.25 0.30 0.50 0.05 set mo na 0.05 yan tapos 25mm 150 specify mo yung section yan yan lahat yan yung art and then section 20 tapos yung spacing mo 50 art mo yan naka art
line, circle, yan, arc, yari, 2 meter, yan. Ano siya eh. Click mo yung auto mode niya. F8 para yan. Okay. Ito naman yung line with offset. Ganun din yung with circle with offset. Pareho pa line. 25 mm. 50 mm. Okay. 20. 50 mm. Tapos 150. Naka-offset. Naka-offset ka na 50. Ito yan. Yan, ganyan lang lahat yan. Yan lang paggamit yan. Napakasimple. Okay. Bali, yun ang mga function pwede mo gamitin. Ngayon naman, next, naman natin, yung tawag ng function next naman yung mga mark yan. Paano mang mark, paano call out, sa next na natin yan. Yan, ganyan lang kasimple. Yan lang kasimple paggamit ng auto ribbon. Simple. Yan lang kasimple maggamit ng